Aki. Ayon kay Makima, sa mismong araw ding iyon ay nakapatay ang Gun Devil ng 1.2 milyong tao sa loob lamang ng 5 minuto bago ito tuluyang naglaho. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong mundo, at dahil dito ay lalo pang lumakas ang mga Diablo. Tinanong ni Makima si Denji kung kakayanin niyang pumatay ng ganoong kalakas na nilalang, at sinagot naman ito ni Denji na kung seseryosohin niya ang kanyang trabaho ay madali lang iyon para sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Makima ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga piraso ng bala ng Gun Devil, at ipinaliwanag niya na malakas ang hatak ng mga pirasong ito sa isa't isa, at kung makakabuo sila ng mas malaking bahagi ay magtuturo ito sa kinaroroonan ng Gun Devil. Ipinahayag pa niya na kapag kinain ng isang Diablo ang bala ng Gun Devil, nagiging mas makapangyarihan ito, at makalipas ang ilang sandali ay pumunta sina Aki at ang kanyang grupo sa isang hotel na tinitirhan ng isang Diablo. Sa sitwasyong ito ay may dala silang isang piraso ng bala ng Gun Devil, at nang tumugon ito sa Diablo sa loob ng hotel, nakumpirma ni Aki na nakalunok nga ng bala ng Gun Devil ang target nila. Kahit na ganoon ang sitwasyon, nananatiling walang pakialam sina Denji at Power, ngunit pinapakalma sila ni Aki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng chewing gum. Gayunman ay palagi pa rin niya silang pinapagalitan, kaya't pinagsabihan siya ni Himeno na huwag masyadong mahigpit, at biglang naisipan ni Himeno na magbigay ng gantimpala dahil hahalikan niya sa pisngi ang sino mang makakapatay sa Diablo. Bagamat nabigla si Denji ay agad niya itong binaliwala at iniisip si Makima, sinabi niya na nakapagpasya na siya kung kanino niya ibibigay ang kanyang unang halik at handa siyang gawin ang lahat para rito. Gayunpaman, nang sinabi ni Himeno na kung si Denji ang makakapatay sa Diablo ay hahalikan niya ito sa labi, at biglang napatigil si Denji at tila nanginginig sa matinding pagkasabik. Dahil doon, nagsimula silang mag-away para sa karapatang mahalikan ni Himeno, at sumali rin sina Power at ang matatakoting si Kabeni. Tinanong ni Himeno si Aki kung ano ang palagay niya sa mga bagong miyembro, at sinabi niya na mamamatay lang ang mga ito sa loob ng isang taon o bigla na lamang silang susuko. Ngunit nagsalita si Himeno ng tungkol sa kanila, ang hiling lang niya ay huwag siyang iwan ni Aki sa kamatayan, at dahil dito ay bumalik sa alaala ang kanilang unang pagkikita. Sa panahong iyon ay bumisita si Himeno sa libingan ng kanyang dating partner, nang dalhin siya ng kanyang guro upang ipakilala siya kay Aki, ang kanyang bagong makakasama. Sinabi ni Himeno noon na ang lahat ng naging partner niya ay namamatay dahil mga bata at walang silbi, kaya't nakiusap siya kay Aki na huwag siyang mamatay. Sa kasalukuyan, biglang bumukas ang isang pinto sa harap ng grupo, at isang maliit na demonyo na ulo at 2 kamay lamang ang lumabas. Tumalon ito patungo sa mga Devil Hunter, ngunit nagawa itong pigilan ni Himeno gamit ang kanyang kapangyarihan, bago tuluyang pinugutan ni Power. Pinagmamalaki ni Power na huminto ang demonyo dahil sa takot nito, ngunit ipinaliwanag ni Himeno na siya ang dahilan, dahil may kontrata siya sa Ghost Devil at nagagamit niya ang kanang braso nito kapalit ng kanyang kanang mata. Nagpatuloy sila sa pag-akyat para hanapin ang demonyo, ngunit napansin ni Hirokazu na muli nilang nadaanan ang parehong bahid ng dugo na mula sa demonyong kanilang pinatay. Sinuri niya ang palapag at natuklasan nila na bumaba sila mula ika-8 palapag, ngunit muli rin silang bumalik dito. Upang masiguro ay sinubukang bumaba ni Hirokazu, ngunit bumalik pa rin siya sa ika-8 palapag, at nagtataka silang lahat na para bang nasa pelikula sila ni Christopher Nolan. Upang patunayan ito, inutusan ni Himeno si Kabeni na gumawa ng peace sign at saka siya bumaba, ngunit gaya ng kanilang hinala, bumalik din siya sa ika-8 palapag. Ngayon ay naunawaan ni Aki na ito ay kakayahan ng demonyo, at ginamit niya si Kabeni bilang palatandaan at nilagay ito sa harap ng isang pinto. Pagkatapos ay pumasok siya sa kabilang silid at lumabas, ngunit bigla siyang lumitaw sa likuran ni Kabeni, at natuklasan din ni Denji ang parehong sitwasyon na lahat sila ay napagtanto na hindi sila makakaalis sa ika-8 palapag. Pumasok silang lahat sa isang silid upang magplano, ngunit napansin ni Aki na hindi na tumutugon ang bala ng Gun Devil, at pinaniniwalaan ni Himeno na matalino ang kalabang demonyo. Nang nagtanong si Hirokazu kung ano ang mangyayari kapag nanatili sila roon ng matagal, nagsimulang manginig si Kabeni at sinabing mamamatay silang lahat sa gutom. Dahil doon ay pinapakalma siya ni Hirokazu, ngunit inamin ni Kabeni na napilitan lang siyang maging Devil Hunter, dahil gusto ng kanyang mga magulang na makapasok sa kolehiyo ang mas matalino niyang kapatid, kaya't siya ang pinilit maghanap buhay. Ang tanging pagpipilian daw niya ay maging Devil Hunter o magtrabaho bilang modelo sa OnlyFans, ngunit sa huli ay humagulgol siya dahil pakiramdam niya ay maling desisyon ang kanyang pinili. Natawa si Power dahil natutuwa siya sa itsura ni Kabeni habang umiiyak,
at nang pinapakalma ni Hameno si Kabeni ay napansin ni Aki ang relo na nakapako ito sa oras na 18 minuto pasado alas 8, at lahat ng orasan sa palapag na ito ay pare-pareho. Pagkatapos ay ipinapalagay niya na kung pinahinto ng demonyo ang oras, wala ni isang Devil Hunter ang makakapasok para tumulong, ngunit imbes na mangamba ay natuwa pa si Denji dahil pwede na raw siyang matulog nang hindi iniintindi ang paggising sa tamang oras. Hindi makapaniwala si Aki sa sinasabi niya, at hindi nagtagal ay ginising ni Hameno si Denji, at ang unang tanong nito ay kung nakalabas na ba sila ng hotel. Sinabi niya na hinahanap pa rin ni Aki ang Diablo, at si Hirokazu naman ay sobrang kinakabahan at nagkulong sa isang kwarto. Sinabi niyang si Kabeni ay nagpanik dahil paubos na ang tubig, at sa sobrang desperado, tinangkang uminom mula sa inidoro kaya't agad siyang pinigilan ni Hameno. Si Power naman ay nananatiling masiyahin at nababaliw gaya ng dati, kaya't kahit papaano ay nakakagaan siya ng kanilang loob. Binabantayan nilang tatlo ang dalawa nilang kasamahan, at di nagtagal ay sinindihan ni Hameno ang kanyang huling sigarilyo, ngunit napansin ni Denji na kapareho ito ng tatak ng sigarilyo ni Aki, at ipinagmamalaki ni Hameno na siya ang nagturo kay Aki na manigarilyo. Noon ay hinalok niya si Aki na magyosi ngunit tumanggi ito, sinabing masama iyon sa kalusugan, ngunit sinagot siya ni Hameno na maaga namang namamatay ang mga Devil Hunter, kaya't mas mabuti nang subukan. Gayunpaman ay determinado si Aki na hindi siya mamamatay agad, at natuwa si Hameno nang marinig ito, dahil matindi ang sakit na iniwan sa kanya ng mga dati niyang partner na namamatay. Isang araw, nakita ni Aki na sinampal si Hameno sa palengke ng kasintahan ng dating partner nito, at ipinaliwanag ni Hameno na ayos lang yon, pero hindi nakatiis si Aki at sinundan niya ang babae at nilagyan ng chewing gum ang kanyang buhok. Nang ikwento niya ito kay Hameno ay natatawa ito ng todo, at dinala siya nito sa kainan at inulit ang sinabi sa kanya ng kanyang guro. Hindi raw natatakot ang mga Diablo sa pinakamalakas o pinakamatapang, kundi sa pinakabaliw na hunter, at sinabi niya kay Aki na mabubuhay siya ng matagal, pero inakala nito na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay hinalok siyang muli ng sigarilyo, at pumayag si Aki sa kondisyon na ito na ang una at huli niyang yosi, pero hindi naman ito natutupad. Pagbalik sa kasalukuyan, dumating si Aki at humingi ng sigarilyo kay Hameno, ngunit nang malaman niya na iyon na ang huli, kinuha niya ito mula sa bibig ni Hameno at siya mismo ang umubos nito. Nagulat si Denji at inisip na parang halik na rin iyon, pero pinaalis siya ni Aki at sinabi ang masamang balita, ang Diablo na inakala nila na napatay na ay muling lumalaki at mas nagiging nakakatakot. Sa ilang sandali ay lumabas sila at nakita ang Diablo, na parang bukol na may mga anyo ng malabong mukha ng tao, at nag-alok ng kontrata ang Diablo na kakainin daw niya si Denji at palalayain niya ang iba ng walang pinsala. Biglang lumabas si Kabeni na nanginginig pero may hawak na kutsilyo, at sinabi na hayaan na nilang kainin si Denji ng Diablo. Nang sumugod siya ay sinipal ni Aki ang kutsilyo mula sa kanyang kamay, at agad din siyang pinatumba ni Hameno, ngunit nang sinabihan siya ni Hameno na ilabas ang Fox Devil para kainin ang Diablo, nabigo ito dahil tila hiwalay ang kanilang lugar sa realidad. Dahil doon, sinubukan ni Hameno na gamitin ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang Diablo, pero lalo lang itong lumalaki matapos niya itong masugatan. Tumawa ang Diablo, sabay sabi na hindi iyon ang tunay niyang katawan at wala rin ang kanyang puso sa ikawalong palapag, at ipinaliwanag niya na nasa loob sila ng kanyang tiyan, at ang tanging paraan para makalabas sila ay tanggapin ang kanyang kontrata. Hindi kumbinsido si Denji na gagawin ng Diablo ang kanilang kasunduan kahit kainin siya, pero ipinaliwanag ni Hameno na kapag pumirma ng kontrata ang isang Diablo sa tao, obligado itong tuparin ang kasunduan basta't gagawin din ng tao ang kanyang parte. Lumabas din si Hirokazu at sumang-ayon na isakripisyo si Denji, pero tutol si Aki dahil naniniwala siya na may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang hinihiling ng Diablo. Sumang-ayon si Hameno kay Aki, habang si Power naman ay gustong patayin si Denji dahil kailangan niyang umuwi para pakainin si Miyawi. Ngunit sa huli ay nagpasya sila na huwag patayin si Denji, at habang nag-aabang sila sa pasilyo, patuloy na lumalaki ang halimaw at papalapit ng papalapit sa kanila. Tinanong ni Hameno si Aki kung may plano ba siya, at sinabi ni Aki na kung patuloy na lumala ang sitwasyon ay gagamitin niya ang kanyang espada. Ngunit kaagad siyang pinigilan ni Hameno, at sinabi kay Denji na mas pipiliin niya na siya na ang pumatay rito kaysa hayaan niyang gamitin ni Aki ang kanyang espada. Sa kabilang banda ay inubos ni Power ang lahat ng pagkain at nagalit si Hirokazu, at habang nagtatalo sila, biglang dumating si Kabeni na may hawak na kutsilyo at sinisisi niya si Power sa pagkakakulong nila.
Sinubukan siyang kausapin ni Hirokazu at ipaliwanag na imposibleng siya ang dahilan, ngunit inakusahan ni Kebeni si Hirokazu na kumakampi siya sa mga demonyo at tinangkang saksakin siya, dahilan para tuluyan siyang mataranta. Dahil sa kanilang takot ay lalo pang lumakas ang demonyo at mas mabilis na lumalaki, at nang nagsimulang tumakbo ang kanilang grupo, nagtawanan ang demonyo at ipinakilala ang sarili bilang Eternity Devil, na lumalakas kapag lalo silang natatakot. Kasabay nito ay biglang nagbago ang anyo ng hotel, tumagilid ang sahig at isang higanteng butas ang lumitaw sa gitna, kung saan bumukas ang napakalaking bibig ng Eternity Devil upang kainin si Denji. Nakiusap sina Hirokazu at Kebeni na ibigay si Denji, ngunit imbes na gawin iyon ay inihanda ni Aki ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Hameno kaya't ginamit niya ang kapangyarihan ng Ghost Devil upang mapigilan siya. Ipinaliwanag niya na kung gagamitin ni Aki ang kanyang espada ay makakalabas sila, ngunit kapalit nito ay mawawala ang malaking bahagi ng kanyang buhay, isang bagay na hindi niya hahayaan na mangyari. Biglang sinunggaban ni Hirokazu si Denji at sinubukan ni Kebeni na saksakin ito, ngunit pumagitna si Aki at siya ang tinamaan na ikinagulat ng lahat. Kahit sugatan, tumayo si Aki at inamin na kahit si Denji ang pinakamasamang taong nakilala niya, ngunit hinahangaan niya ang tapang nito at gusto niya ng mga kasamahan na kagaya niya upang mapigilan ang Gun Devil. Nataranta si Hameno nang makita ang sugatang si Aki at hindi na alam ang kanyang gagawin, habang iginiit ni Kebeni na kasalanan ito ni Denji, at kung magawa siyang kainin ng demonyo ay matatapos na ang lahat ng kanilang problema. Dahil doon ay sawang-sawa na si Denji sa kanilang pagtatalo, kaya't nagpasya siyang tumalon sa bunganga ng Eternity Devil, determinado na lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman ay napansin niya na natatakot ang Eternity Devil sa kanyang mga chainsaw, at alam niya na ang kahinaan nito ay ang sobrang sakit na kaya niyang magawa. Plano niyang wasakin ito mula sa loob hanggang sa mamatay ito sa sobrang hirap, ngunit bago siya tumalon ay ipinaalala niya kay Hameno ang halik na ipinangako nito. Pagkatapos ay sinabi rin niya kay Aki na hindi niya kailangang iligtas siya, dahil ayaw niya na may pagkakautang sa iba at magiging patas silang dalawa kapag nakaligtas sila. Hinila ni Denji ang buntot ni Pochita sa kanyang dibdib at tumalon sa bunganga ng Eternity Devil, ngunit kinagat siya ng halimaw na parang natuwa, ngunit biglang pinunit ni Denji ang bibig nito at lumabas bilang Chainsaw Man. Walang tigil niyang sinasaksak at winasak ang Eternity Devil kahit patuloy siyang inaatake, at tinukso siya ng halimaw na hindi niya kailanman mahahanap ang puso nito at hindi niya ito mapapatay, sabay sabing mas mahina siya gaya ng inaasahan niya. Sa mga sandaling ito ay nagulat ang lahat sa karumal-dumal na laban, ngunit napansin ni Power na sobra na ang dugong nawawala kay Denji, at baka bumalik siya sa pagiging tao kapag nagpapatuloy ito. Habang kinakagat siya ng maraming bibig ng Eternity Devil, naramdaman niyang kulang na ang kanyang lakas, kaya kinagat niya mismo ang laman ng demonyo upang bumalik ang kanyang enerhiya. Patuloy na pinupunit ni Denji ang Eternity Devil, sabay biro na ang dugo nito ay lasang maruming tubig sa imburnal, ngunit ang itsura ng sakit sa mukha nito ay lasang matamis na strawberry jam. Doon napagtanto ni Hameno na wala pa siyang nakitang tao na mas baliw kaysa kay Denji, at naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, na natatakot ang mga demonyo sa mga hunter na siraulo dahil hindi sila madaling takutin. Hindi rin sila madaling maintindihan, at ang mga bagay na hindi madaling intindihin ang kinatatakutan ng mga tao at ganoon din ng mga demonyo. Minsan sinabi ng kanyang master na hindi siya at si Aki ang tipong magiging baliw, kahit mataas ang kanilang ambisyon na patayin ang Gun Devil. Pinayuhan siya na sanayin si Aki ng husto, dahil sa bilis ng pag-usad nito ay tiyak na makakakuha siya ng sapat na piraso para matagpuan ang Diablo, ngunit ayaw ni Hameno na mangyari iyon kaya iminungkahi niya kay Aki na maging pribadong Devil Hunter na lang sila. Sa ganoong paraan ay hindi na nila kailangang habulin ang Gun Devil, at mabubuhay pa sila ng maayos at may sapat na kita, ngunit tumanggi si Aki at sinabi nito na ayaw niya na maging pribadong Devil Hunter, dahil tanging Public Safety Bureau lang ang may access sa mga laman ng Gun Devil. Alam ni Hameno na kapag nakalaban ni Aki ang Gun Devil ay tiyak na mamamatay ito, dahil wala itong taglay na kabaliwan, ngunit ngayong nakikita niya si Denji sa laban, naisip niya na si Denji lang ang nakikilala niyang baliw na kayang tumalo sa Gun Devil. Ngunit sa sandaling ito ay bigla na lang bumagsak si Denji matapos niyang salakayin ang Eternity Devil, kaya't agad siyang tinulungan ni Hameno at hinila ang kordon upang muling buhayin ang kanyang chainsaw. Biglang natawa si Denji at sinabi na patuloy niyang papahirapan ang Eternity Devil at inumin ang dugo nito para makabawi ng lakas, na para siyang pinakamalapit na bagay sa isang perpetual motion machine.
Wala siyang tigil na lumaban, samantalang ang iba ay mahina na dahil sa sobrang gutom at napilitang humiga na lang. Gayunpaman ay hindi siya iniwan ni Jimeno, at pagkaraan ng 3 araw na walang tigil,